Hello guys, welcome back sa ating panibagong video. So sa video na ito, pag-uusapan natin ang problema sa Facebook ni Ma'am Princess Rayhana Uzis Ugka. So shoutout po sa iyo, Ma'am. So ang sabi po niya dito ay, advice ko lang sa mga hindi pa na-monetize, pag na-monetize na kayo, please lang huwag kayong mag-upload ng hindi original content. Okay lang pa siguro pag hindi ka pa monetize. Kasi noon hindi pa ako monetize, okay naman yung profile ko kahit nag-upload ako ng hindi original content. So kanina lang kasi ako na monetize, pag-upload ko kay Tatay Digong, naging red na. Yung ibig sabihin niya po ay yung Facebook niya ay nagkaroon na ng violation. So ang nakalagay po dito ay limited originality of content. So ang ibig sabihin nito ay nag-a-upload si ma'am ng hindi sa kanyang Facebook at kinuha lang po niya ito sa other content creator. Kaya po nagkaroon siya ng limited lang po ang access sa kanyang earnings. So ito po yun ang nangyari. Nag-monetize po si ma'am sa isang tools kay Meta na kung saan makaka-earn siya ng dollar sa kanyang Facebook. Pero ang naging problema po sa kanya ay na-detect ni Facebook yung kanyang video. So kung saan nagkaroon siya ng violation. So ang nakalagay po dito sa example ng kanyang violation ay posting content that already exists on Facebook if you had no meaningful rule in creating it, compiling and posting video from multiple pages. So ang ibig sabihin po dito ay yung video na kinuha ni ma'am ay galing sa iba't ibang content creator at ni-re-upload lang po niya ito. Kaya nagkakaroon ng violation si ma'am. So, mas maigi po o mas maganda kung yung ginagawa nating video or pagiging content creator natin ay dapat original kagaya ng ginagamit ko ngayon. Sa akin yung sariling video. So, nakalagay din dito, posting video that you didn't film or produce with minor but not meaningfully enhancement. So, at sa kabila naman ay ito. Ayan, nagkakaroon ng red po ang kanyang monetization. So, limited na po ang kanyang earnings na matatanggap. Siguro po, noon, hindi pa siya monetize sa isang tools, ay okay lang po na mag-a-upload siya ng mga video na hindi sa kanya. Kasi hindi pa nadidetect ni Meta kasi hindi pa tayo nagkakaroon ng earnings sa isang tools. So, for example po nito, nagkaroon siya ng ads on reel, tapos yung mga video niya ina-upload ay hindi sa kanya. Kaya ayun, na-detect ni Meta na yung video na ginagamit niya ay hindi sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng violation. So, sa mga small content creator o sa mga bago pa lang po gumagawa ng content, kasi kadalasan po ngayon ay halos lahat ay vlogger na po, pag gagawa kayo ng content, make sure po na sa inyo yung video at original na kayo ang gumawa. At lalong-lalo na po, wag kayong gumamit ng music background. Lalo na't hindi pa kayo invited ni Meta na gumagamit ng music background sa ating mga video. So ngayon, hindi pa po tayo nagkakaroon ng restriction kasi siguro hindi pa tayo na monetize. Pag ma-monetize na po tayo, doon na po madidetect ni Meta, nagkakaroon na tayo ng copyright. So, sa mga small content creator dyan, advice ko lang po sa inyo, wag po kayong gumamit or mag-re-upload. Lalo na wag kayong gumamit ng music background. Tapos, wag kayong mag-re-upload ng mga video ng iba. Mas mabuti kung sa inyo talaga yung video na gagamitin natin. Yun yung tinatawag na original content. So, shoutout po sa iyo, ma'am. Dito po, mag-delete lang po tayo ng video. Pagkatapos, mag-submit tayo ng appeal kay Meta na nalinis na po natin ang ating Facebook. Na wala na tayong mga ina-upload na video na hindi sa atin. So, shoutout po sa iyo, ma'am. Sana maging okay na po ang iyong Facebook at maraming salamat. Sana suportahan niyo ang aking Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat again. Bye-bye!